Magandang araw! Ito ang Mitolohiya Stories, isang podcast na nagbabasa ng mga mitolohikal na mga kwento. Sinasalamin ng mga kwentong ito ang iba't ibang pananaw ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Subalit ang mga kwentong ito, sa pinakakaibuturan nito, ay isa na yata sa pinakanakakaaliw ng mga babasahin. Kaya naman relax, ngumiti tayo, at umpisahan nating basahin ang ating mga kwento. Ang babasahin natin sa araw na ito ay ang kwentong Gawi-Gawi ng Adasin. Mula ito sa kwento ng mga tinguan na isang tribo mula sa Abra ng Pilipinas. Ang kwentong ito ay orihinal na nagmula sa antolohiya ng mga kwento sa Philippine Folktales na pinagsama-sama ni Mabel Kucol. Isinalin nito ni Binibining Herbal Santiago. Isang paalala lamang, merong mga bahagi rito na tumutukoy ng tungkol sa pagpatay. So gabayan po natin ang ating mga anak at ang mga bata sa pag-intindi po at sa pakikinig ng kwentong ito. So, umpisa na po natin. Gawi-gawi ng Adasin. Masakit ang ulo ni Apo ni Bulinayin at nakahiga siyang mag-isa sa banig sa loob ng kanilang bahay. Bigla niyang naalala ang isang prutas na narinig na niya, subalit hindi pa niya nakita, at nasabi niya sa kanyang sarili, "Oh, sana'y meron akong mga kahel ni gawi-gawin mula sa Adasin." Hindi napansin ni Apo ni Bulinayin na napalakas ang kanyang pagsasalita, kaya naman sinabi ng kanyang asawa na si Apo ni Tulaw na nakahiga sa lugar sambahan sa labas na narinig ang kanyang sinabi, kung kaya't tinanong siya nito. Natakot si Apo ni Bulinayin na sabihin sa lalaki ang totoo sapagkat baka mailagay ni Apo ni Tulaw sa panganib ang kanyang buhay sa pagnanais na makuha ang kahel para sa kanya. Sa halip, sinabi ni Apo ni Bulinayin na, "Sana'y meron akong prutas ng biw." Nagmamadaling bumangon si Apo ni Tulaw at kumuha siya ng sako at lumabas upang kumuha ng prutas para sa kanyang asawa. Nang bumalik siya na punong-puno ang sako, sinabi niya na, "Ilagay mo yan sa kawayang sabitan na nasa itaas ng apoy, at kapag magaling na ako'y kakainin ko ang mga ito." Kaya inilagay ni Apo ni Tulaw ang mga prutas sa sabitan at nagbalik sa lugar sambahan. Subalit nang sinubukan ni Apo ni Bulinayin na kumain, sumama ang pakiramdam niya dahil sa prutas at itinapon niya ito. "Ano ang problema?" ani Apo ni Tulaw nang marinig niya na ibinaba ni Apo ni Bulinayin ang prutas. "Nabagsak ko lamang ang isa," sagot niya, at bumalik siya sa kanyang banig. Maya-maya muling nagsabi si Apo ni Bulinayin ng, "Sana'y meron akong mga kahel ni gawi-gawi ng Adasin." At si Apo ni Tulaw, na narinig siya mula sa lugar sambahan na nagtanong, "Ano ang sinabi mo?" "Sana'y meron akong mga itlog ng isda," sagot ng kanyang asawa, sapagkat ayaw niyang malaman ng lalaki ang totoo. Kaya naman kinuha ni Apo ni Tulaw ang lambat at nagtungo sa ilog, determinado na pasayahin ang kanyang asawa hanggat maaari. Nang makahuli siya ng isang magandang isda, binuksan niya ito gamit ang kutsilyo at kinuha ang mga itlog. Pagkatapos ay dinuraan niya ang lugar kung saan ito nasugatan, at ito ay gumaling at ang isda ay lumangoy palayo. Masaya na natupad niya ang hiling ng kanyang asawa, nagmamadaling umuwi si Apo ni Tulaw kasama ang mga itlog. At habang iniluluto ng kanyang asawa ang mga ito sa ibabaw ng apoy, muli siyang nagbalik sa lugar sambahan. Sinubukan ni Apo ni Bulinayin na kumain, pero hindi siya nasarapan sa mga itlog kaya naman itinapon niya ito sa ilalim ng bahay para ibigay sa mga aso. "Ano ang problema?" tawag ni Apo ni Tulaw. "Bakit kumakahul ang mga aso?" "Nalaglag ko ang ibang mga itlog," sagot ng kanyang asawa, at muli siyang bumalik sa kanyang banig. Mulit-muli ay muli siyang nagsabi, "Sana ay meron akong mga kahel ni gawi-gawi ng Adasin." Pero nang tanungin siya ng kanyang asawa kung ano ang kanyang hiling, sumagot siya ng, "Gusto ko ng atay ng usa para kainin." Kaya naman dinala ni Apo ni Tulaw ang kanyang mga aso sa bundok kung saan sila nangaso hanggang sa makahuli sila ng usa. At nang makuha niya ang atay nito, dinuraan niya ang sugat at kumaling ito, kaya naman ang usa ay tumakbo palayo.
Pero hindi rin makain ni Apo ni Bulinay ng ngatay, gaya ng hindi niya makain ng prutas o ang itlog ng isda. At nang marinig ni Apo ni Tulaw na kumakahol ang mga aso, nalaman niya na muli na naman itong itinapon ni Apo ni Bulinayin. Kaya naman naghinala siya. Nagbagong anyo siya at naging alupihan at nagtago sa mga butas ng sahig. At nang muli itong humiling para sa mga kahel, narinig ni Apo ni Tulaw ang babae. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Apo ni Bulinayin?" tanong niya. "Sapagkat," sagot niya, "walang sino man na nagtungo sa dasin ng muling nakababalik at ayokong ipagsapalaran mo ang iyong buhay." Gayunpaman, determinado si Apo ni Tulaw na manguha ng mga kahel at inutusan niya ang kanyang asawa na dalhan siya ng dayami. At pagkatapos niyang sunugin ang mga ito, inilagay niya ang mga abo sa tubig na ginamit niya upang hugasan ang kanyang buhok. Pagkatapos, nagdala si Apo ni Bulinay ng langis ng niyog at pinunasan ang buhok ni Apo ni Tulaw at kumuha ng itim na pamalo, isang magandang sinturon at isang tali sa noo. At nagluto si Apo ni Bulinay ng tinapay para baunin niya sa kanyang paglalakbay. Pumutol si Apo ni Tulaw ng baging na itinanim niya sa tabi ng kalan at sinabi niya sa kanyang asawa na kapag natuyo ang mga dahon, malalaman niya na si Apo ni Tulaw ay namatay. Pagkatapos ay kumuha siya ng sibat at palakol at nagsimulang maglakbay. Nang makarating si Apo ni Tulaw sa bangi ng babaeng higante, yumuko ang lahat ng puno na nganga sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw ang babaeng higante at nanginig ang lahat sa mundo. Kamangha-mangha, naisip ni Apo ni Tulaw, na ang lahat ng mundo ay nanginginig kapag sumisigaw ang babaeng iyon. Subalit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakbay na hindi humihinto. Nang madaanan niya ang lugar ng matandang babae si Alukutan, pinakawalan nito ang kanyang maliit na aso at hinagat ng aso ang kanyang hita. "Huwag ka nang tumuloy," ani ng matandang babae, "sapagkat masamang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Kapag nagpatuloy ka, hindi ka na muling makababalik sa iyong tahanan." Pero hindi pinansin ni Apo ni Tulaw ang matandang babae at muli ay nakarating siya sa tahanan ng kidlat. "Saan ka pupunta?" tanong ng kidlat. "Naglalakbay ako upang kumuha ng mga kahel ni Gawi-Gawi ng adasin," sagot ni Apo ni Tulaw. "Tumayo ka sa itaas ng mataas na bato upang makita ko kung meron kang magandang sinyales." Tumayo siya sa mataas na bato at nang kumidlat ay umiwas si Apo ni Tulaw. "Huwag ka nang tumuloy," sabi ng kidlat, "sapagkat hindi maganda ang iyong sinyales at hindi ka na muling makababalik pa." Muli, hindi ito pinansin ni Apo ni Tulaw. Maya-maya ay nakarating siya sa tahanan ni Silit, ang malakas na kulog na nagtanong din sa kanya. "Saan ka pupunta, grrrg, Apo ni Tulaw?" "Naglalakbay ako upang kumuha ng kahel ni Gawi-Gawi ng adasin," sagot niya. Pagkatapos ay nag-utos ang kulog, "Tumayo ka, grrrr, sa itaas ng mataas na bato, grrrr, upang makita ko kung meron kang magandang sinyales, brung!" Tumayo siya sa mataas na bato at nang lumikha ang kulog ng malakas na tunog ay napatalon siya. Kaya naman nagbigay ng payo sa Silit na huwag na siyang tumuloy. Sa kabila ng lahat ng mga babala, nagpatuloy pa rin si Apo ni Tulaw sa kanyang paglalakbay at ang makarating siya sa dagat ay gumamit siya ng mahika. Kaya naman nang tapakan niya ang kanyang palakol ay naglakbay ito. Dinala siya at itinawid sa kabila ng dagat. Pagkatapos ng maikling lakad, nakarating siya sa batis kung saan nangunguha ng tubig ang mga babae at tinanong niya kung ano ang pangalan ng batis. "Ito ang batis ni Gawi-Gawi ng adasin," sagot ng mga babae. "At sino ka na nangahas na magtungo rito?" Nang hindi sumasagot ay nagtungo siya sa bayan, pero napag-alaman niya na hindi siya makapasok rito sapagkat napapaligiran ito ng pampang na halos makarating sa langit.
Habang nakatayo siya na nakayuko ang ulo at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin, ang leader ng mga gagamba ay nagtungo sa kanya at nagtanong kung bakit siya labis na malungkot. "Malungkot ako," sagot ni Apo Nitulaw, "sapagkat hindi ako makaakyat sa pampang na ito." Kaya naman nagtungo sa itaas ang gagamba at lumikha ng sinulid at ginamit ito ni Apo Nitulaw upang akyatin ang bayan. Ngayon ay natutulog si Gawi-Gawin sa kanyang lugar sambahan at nang magising siya ay nakita niya si Apo Nitulaw na nakaupo na malapit sa kanya. Nagulat siya at nagtatakbo patungo sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang sibat at palakol. Pero tumawag sa kanya si Apo Nitulaw at nagsabi, "Magandang umaga, Pinsang Gawi-Gawin. Huwag kang magkagalit. Nagpunta lamang ako dito upang bumili ng mga kahil para sa aking asawa." Pagkatapos ay dinala siya ni Gawi-Gawin sa kanyang bahay at naglabas ng isang buong kalabaw para kainin niya at kanyang sinabi, "Kung hindi mo kayang kainin ang lahat ng kalabaw, hindi ka makakakuha ng kahel para sa iyong asawa." Labis na nalungkot si Apo Nitulaw sapagkat alam niyang hindi niya kayang kainin ang lahat ng laman. Pero sa mga oras na yon, ang leader ng langgam at langaw ay dumating sa kanya at nagtanong sa kanya kung ano ang problema. Pagkatapos niyang masabi ang problema, tinawag ng leader ang mga langgam at langaw at kinain nila ang isang buong kalabaw. Si Apo Nitulaw na labis na nakahinga ng maluwag ay nagtungo kay Gawi-Gawin at nagsabi, "Natapos ko ng kainin ang pagkain na ibinigay mo." Labis na nasorpresa si Gawi-Gawin dito at itinuro niya ang lugar kung saan tumutubo ang mga kahel. Sinabi niya na maaaring umakyat si Apo Nitulaw at kumuha ng bunga ng puno, gaano man karami na kanyang maibigan. Nang malapit na niyang akyatin ang puno, napansin ni Apo Nitulaw na ang mga sanga ay matatalas na kutsilyo. Kaya naman umakyat siya ng dahan-dahan. Sa kabila ng lahat, na makakuha na siya ng 2 kahel, nakatapak siya sa isa sa mga kutsilyo at nasugatan. Nagmamadali niyang inilagay ang prutas sa kanyang sibat at nagmamadali itong lumipad diretso sa kanyang bayan at papasok sa kanyang bahay. Noong mga oras na yun, kasalukuyang pababa sa hagdanang kawayan si Apo ni Bulinayen upang lumabas ng bahay. Nang may marinig na bagay na bumagsak sa sahig, kaya naman bumalik siya upang tingnan ito at nakita niya ang mga kahel mula sa adasin. Nagbabadali niyang kinain ng prutas. Nagsasaya na nagawa ng kanyang asawa na marating ang lugar kung saan ito tumutubo. Pagkatapos ay naisip niyang tumingin sa mga baging kung saan nalanta ang lahat ng mga dahon at nalaman niyang pumanaw na ang kanyang asawa. Makalipas nito, isang batang lalaki ang ipinanganak ni Apo ni Bulinayen at tinawag niya itong Kanag. Mabilis siyang lumaki at naging isang malakas na binata at siya ang pinakamatapang sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Isang araw habang naglalaro sa bakuran si Kanag, pinaikot niya ang kanyang damit at nabunggo nito ang tapayang basurahan ng isang matandang babae na nagalit at subigaw, "Kung ikaw ay isang matapang na bata, magtutungo ka at kukunin ang ama mo na kinitil ni Gawi-Gawin." Umiiyak na tumakbo pabalik sa bahay si Kanag at tinanong niya ang kanyang ina kung anong ibig sabihin ng matandang babae sapagkat hindi pa niya naririnig ang kwento ng kamatayan ng kanyang ama. Nang malaman niya kung ano ang nangyari, naging determinado ang batang lalaki na hanapin ang kanyang ama. At kahit na anong pilit niya, hindi mapagbago ng kanyang ina ang kanyang isip. Habang paalis siya sa pintuan ng kanilang bayan, dala ang kanyang sibat at palakol, pinalo ni Kanag ang kanyang kalasag at lumikha ito ng tunog na sinlakas ng 1,000 mandirigma. "Ang tapang ng batang iyon!" sabi ng mga nasurpresang mga tao. "Higit siyang matapang kesa sa kanyang ama." Nang marating niya ang batis ng babaeng higante, muli niyang pinalong kanyang kalasag at sumigaw hanggang sa manginig ang buong mundo. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng higante, "Naniniwala ako na mayroong makikipaglaban at siya ay mananalo."
Nang marating ni Kanag ang lugar kung saan nakatira ang matandang babae si Alukutan, ipinadala niya ang aso niya para habulin si Kanag. Pero sa isang hampas lamang ng palakol ay napatay niya ang aso. Pagkatapos ay tinanong ni Alukutan kung saan siya pupunta. At nang sabihin ni Kanag kung saan siya patungo, sinabi niya, "Patay na ang iyong ama, pero naniniwala ako na mahahanap mo siya sapagkat maganda ang iyong senyales." Nagmamadali siyang nagpatuloy at nakarating siya sa lugar kung nasaan ang kidlat at nagtanong ito, "Saan ka pupunta, bata?" "Magtutungo ko sa adasin upang kunin ang aking ama," sagot ni Kanag. "Tumayo ka sa mataas na bato pang makita ko ang iyong senyales," ani ng kidlat. Kaya naman tumayo siya sa mataas na bato at nang dumating ang maliwanag na kidlat ay hindi siya gumalaw. Kaya naman sinabi ng kidlat na magmadali siya sapagkat maganda ang kanyang senyales. Ang kulog na nakita siyang nagdadaan ay tumawag rin sa kanya upang tanungin kung saan siya pupunta. At inutusan siya nito na tumayo sa mataas na bato. At nang lumikha ng malakas na tunog ang kulog ay hindi gumalaw si Kanag. At sinabi nito na magpatuloy siya sapagkat maganda ang kanyang senyales. Ang mga babae ng Adasin ay nasa batis ni Gawi-Gawin upang manguha ng tubig nang magulat sila dahil sa malakas na ingay. Tumayo sila, naghahanda para makakita ng 1,000 mga mandirigma na paparating. Pero kahit tumingin na sila sa paligid, wala silang nakita kung hindi isang batang lalaki na pinapalo ang kanyang kalasag. "Magandang umaga, mga babae na nag-iigib ng tubig," ani Kanag. "Sabihin ninyo kay Gawi-Gawi na siya'y maghanda, sapagkat parating na ako upang labanan siya." Kaya lahat ng babae ay nagmadaling tumakbo paakyat ng bayan at sinabi kay Gawi-Gawin na may isang estrangherong batang lalaki ang nasa batis na dumating upang makipaglaban. "Magtungo kayo at sabihin sa kanya," ani Gawi-Gawin, "na kung totoo na siya'y matapang, magtutungo siya rito sa bayan kung kaya niya." Nang marating ni Kanag ang mataas na pampang sa labas ng bayan, tumalon siya na tulad ng isang ibon sa itaas ng pangpang patungo sa bayan at diretsong nagtungo sa bahay-sambahan ni Gawi-Gawin. Napansin niya na ang bubong ng bahay at bahay-sambahan ay yari sa buhok at sa paligid ng bayan ay maraming ulo. At naisip niya, ito ang dahilan kung bakit hindi na nakabalik ang aking ama. Matapang na lalaki si Gawi-Gawin, pero kikitilin ko siya. Na makita siya ni Gawi-Gawin sa bakuran, sinabi niya, "Napakatapang mo, bata. Bakit ka nagpunta dito?" "Nagtungo ko rito upang kunin ang aking ama," sagot ni Kanag, "sapagkat kinuha mo siya nang magtungo siya rito upang manguha ng kahel para sa aking ina. Kapag hindi mo siya ibinigay sa akin, kikitiling kita." Natawa si Gawi-Gawin sa matapang na talumpating ito at nagsabi, "Bakit? Isa sa aking mga daliring lalaban sa iyo. Hindi ka na makakabalik sa iyong bayan, subalit mananatili ka rito at matutulad ka sa iyong ama." "Makikita natin," ani Kanag. "Dalhin mo ang iyong sandat at maglaban tayo dito sa bakuran." Naggalit si Gawi-Gawin dahil sa matapang na talumpating ito at tinala niya ang kanyang sibat at palakol na kasing laki ng kalahati ng langit. Ayaw ni Kanag na unang tumira sapagkat nais niyang patunayan na siya ay matapang. Kaya pinuntirya siya ni Gawi-Gawin at itinapon ng palakol sa batang lalaki. Kinamit ni Kanag ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman siya ay naging isang langgam at hindi siya natamaan ng sandata. Malakas na nagtawa si Gawi-Gawin nang lumingalinga siya at hindi makita ang batang lalaki, sapagkat inakala niya na napatay na niya ito. Subalit, muling bumalik si Kanag na nakatayo sa kanyang palakol, at si Gawi-Gawin, na labis ang galit dahil dito, ay muling itinapon ng kanyang sibat. Muli na namang naglaho si Kanag at napuno ng pagkamangha si Gawi-Gawin. Ngayon ay si Kanag naman ang nagtapon ng kanyang sandata, at ang kanyang sibat ay dumiretso sa katawan ng higante.
Nagmamadali siyang tumakbo at pinutulan ito ng 5 ulo, subalit ang ika-6 na ulo ay tinira niya upang sabihin ni Gawi-Gawin kung nasaan ang kanyang ama. Habang naglilibot sa bayan, nalaman ni Kanag na ang balat ng kanyang ama ay ginamit upang maging ulo ng tambol. Ang kanyang buhok ay nakadekorasyon sa bahay at ang kanyang ulo ay nasa labas ng bayan samantalang kanyang katawan ay inilagak sa ilalim ng bahay. Pagkatapos niyang makuha ang lahat ng mga bahagi, ginamit ni Kanag ang kanyang kapangyarihan at muling nabuhay ang kanyang ama. "Sino ka?" tanong niya po ni Tulaw. "Gaano katagal ako natulog?" "Ako ang iyong anak," ani Kanag. "Hindi ka natutulog, subalit pumanaw ka na. At ito si Gawi-Gawi na nagkulong sa'yo. Kunin mo ito at kunin mo ang kanyang buhay." Kaya kinuha niya ang palakol, subalit na kanyang tirahin si Gawi-Gawi na hindi ito nasaktan. "Ano ang problema, ama?" tanong ni Kanag. At kinuha niya ang sandata at siya ang kumitil kay Gawi-Gawin. Pagkatapos ay gumamit sina Kanag at ang kanyang ama ng kapangyarihan upang ang mga sibat at palakol ay magsiliparan at naubos ang lahat ng tao sa bayan at ang lahat ng mahalagang mga bagay ay nagtungo sa kanilang bahay. Nang makita niya po ni Bulinayin ang lahat ng ito na nagtutungo sa kanyang bahay, tumakbo siya upang tignan ang baging na nasa tabi ng kalan at ito ay luntian na tila kagubatan. Kaya naman nalaman niya na buhay ang kanyang anak at siya ay naging masaya. At nang makabalik ang ama at ang anak, ang lahat ng kanilang mga kamag-anak ay nagtungo sa bahay para sa isang malaking piging at lahat ay naging masaya kung saan ang buong mundo ay ngumiti. Ito ang kwento ni Gawi-Gawi ng Adasin. Maraming salamat sa pakikinig sa Mythologia Stories, ang podcast na nagbabasa ng mga mythological na kwento. For more of these stories, please subscribe. Paalam!